His Beautiful Punishment by Ash Khan. Chapter 1. Nangingilid ang mga luhang tinanggap ni Mir ang certificate at niyakap. Nagmula iyon sa Office of Parole and Probation. Malaya na siya sa wakas. Pagkatapos ng halos 7 taong pakikibugno niya sa kanyang sentensya sa loob ng kulungan. Congratulations, we are hoping you will show us that you are deserving for this freedom. Nakipagkamay sa kanya ang babaeng warden. Thank you so much. Ngumiti siya ng matamis kahit pumapatak ang mga luha. Muli niyang sinilip ang kanyang certificate na nakapaskil sa asul na folder. Ang nakatatak doon ay ang tunay niyang pangalan, Ruan Kaaya Mercado. Siguro panahon na para bitawan niya ang pangalang ginamit sa pag-aartista. Wala na naman siyang balak na bumalik pa sa showbiz. May mga alok mula sa Saturn na naghihintay sa kanya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapagpasya. Pagkatapos ng krimeng nagawa niya, hindi siya sigurado kung tatangkilikin pa rin siya ng masa. Kahit pinagsilbihan niya sa loob ng kulungan ang kasalanan niya, mananatili na iyong mansa sa kanyang pagkatao at maalala iyon ng mga fans. Huwag kalimutan ang appreciation program niyong mamayang tanghali. May mga bisita tayong kinatawan ng iilang makalalaking kumpanya ng bansa para bigyan kayo ng pagkakataong makapagtrabaho habang nasa probation period kayo. Paalala ng warden. Sabay-sabay sumagot ang 20 preso na nabigyan ng parol. Hindi muna siya bumalik sa kanyang selda pagkagaling niya sa opisina ng warden. Tumuloy siya sa visitor room at halos liparin na ang mesang kinaroroonan ng kanyang tiyahin at ng batang nakaupo sa silya katabi ng matandang babae. Auntie, Aki! Bulalas niya habang papalapit, maligayang iniwagayway niya sa mga ito ang certificate. Laylaya na ako! Mama! Tumalon pababa sa silya ang bata at yumapo sa kanya. Diyos ko, Aya, mabuti naman kung ganun. Naluluhang niyakap siya ng tiyahin. Ito na ang pinakamagandang regalong natanggap natin para sa karawan ng anak mo. Nilapag niya ang certificate sa mesa at kinarga ang anak. Ang kulot nitong buhok na nagpas-balikat ang nakababa lamang. Isinabit niya iyon sa tainga nito at dinampian ito ng halik sa labi. Ngayon ang kaarawan nito at 6 na taong gulang na ang bata. Mama, we will eat food. I help Lola cook the tomato. Masayang kwento ni Aki. Really? I'm so excited. I can't wait to eat the tomatoes. Kinikilig niyang tugon. Kailan ka ba pwede lumabas? Tanong ng tiyahin niya habang nilalatag sa mesa ang dalang pagkain mula sa paper bag. Bukas po, Auntie. Mamaya may appreciation program pa kami. My papers are being processed now at the office for release. Tumawag si Mel sa akin. May hinanda raw siyang children's party para kay Aki. Sabi ko magpaalam muna sa iyo. Okay lang po, Auntie. Pumunta kayo. Half-sister niya si Miles. Kasama itong nakasuhan dahil naging accessory ito sa krimeng ginawa niya. Pero mababa lang naman ang sentensyang ito at nakapagpiyansa. Kumapit si Aki sa kanyang leeg at paulit-ulit at pinatakan ng maraming matutunog na halik ang kanyang mukha. Nagkatawanan sila ng tiyahin niya. Iyang anak mo tuwing nagsisimba kami. Kapag tinatanong ko kung anong ipinagdadasal niya, hinihingi raw niya kay Papa God na pauwiin ka na sa bahay. Palagay ko ibinigay ng Diyos sa iyo ang kalayaang ito para makasama mo ang anak mo. Tumango siya, nakangiti at ang mga luhay nagbabantang pumatak. Hindi ko sasayangin ang regalo ito, Auntie. Alang-alang sa anak ko, aayusin ko ang buhay namin. Magagawa mo yan. May tiwala ako sa iyo. Hinagod ni Rowena ang kanyang likod. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pasalubong na pagkain habang pinag-uusapan ang pag-aaral ni Aki sa prep school. Sa probinsya niya piniling tumira ang anak kaya 1 beses lang kada buwan siya nitong nadadalaw rito sa correctional.
Tuwang-tuwa sa kanya ang mga teacher at walang nagreklamo sa mga magulang nang in-announce na siya ang nakakuha ng with highest honor. Masayang kwento ni Rowena habang nakatunganga sa kanila at nakikinig ang anak niyang namunguya ng kamatis. Ang galing talaga ng baby namin. Humagikhik ito na madampian niya ng halik ang nguso nito na nunulis. Bukas ay isi-celebrate nila ang birthday nito. May hinanda na siyang budget para roon. Kahit papaano ay may naitabi naman siyang pera. Hindi na kasing laki gaya noong nasa pag-aartista pa siya. Malaki ang nabawas sa saving niya dahil sa pagbabayad ng moral damage matapos bumaba ang hatol sa kanya. Auntie, roon na kayo maghintay ni Aki sa correctional room. Doon gaganapin ang program. Bilin niya pagkatapos nilang kumain, siya na ang nagligpit ng mga lalagyan ng pagkain at ibinalik niya sa loob ng paper bag. Mama, kameras! Ungot ni Aki na ayaw bumitaw ang kapit sa uniform ng suot nito. I catch up with you, okay? Mama needs to change first. Matagal na tumitig sa kanya ang anak at marahang tumango. Bumigat ang dibdib niya dahil sa lungkot na dumungaw sa mga mata ng bata. Ganito ito palagi tuwing dumadalaw sa kanya. Pahirapan kung magpaalam sa kanya. Dumarating ito, nakangiti at umaalis na, umiiyak. Susunod na si Mama sa atin, Aki, at simula bukas ay magkakasama mo na siya sa bahay. Katabi mo sa pagtulog, di ba gusto mo iyon? Kilarga ito ni Rowena habang inaalo. Okay, mahinang tango ng bata. Matalino ang anak niya. Pero sa edad nito ay hindi dapat na pati mga komplikadong paliwanag ay pinilit nitong maintindihan. Iyon ang ginawa nito dahil wala siya. Kailangan niyang bumawi. Ibubuhos niya lahat ng atensyon at pagmamahal sa anak. Ngayong magkasama na sila. Sisimulan niya ang bago niyang buhay na ito ang sentro ng kanyang pagsisikap. Naiwan sa kanya ang paningin ng bata hanggang sa paglabas nito ng visitor room. Binitbit niya ang paper bag at ibinilin sa bagger. Nagmamadaling bumalik siya sa kanyang selda para magkapagbihis. Huhubarin na nila ang suot nilang uniform ng preso. Nakagraduate na rin sa outfit na iyon. Congrats, Mayor. Masaya kami para sa iyo. Binati siya ng mga kasamahan niya sa selda. 4 sila roon. 2 ang may kasong murder. Ang isa ay domestic violence at siya ay organized crime. Siya ang pinakabata. Noong bago siyang pasok dito ay araw-araw siyang nabubugbog, ngunit naging kasundo niya rin kalaunan ang mga ito. Salamat, tiyak kayo na ang susunod. Sus, di ako nangarap na makalabas. Baka makapatay lang ako ulit, sagot ni Dida. Kasambahay ito at hindi kinaya ang masamang ugali ng amo kaya naisip nitong lasunin. Ako, gusto ko makalabas bago magtapos ng senior high ang anak ko. Pakli ni Chantel. Nakapatay rin ito, nagtrabaho ito sa isang bar at nagkaroon ng kliyenteng sadista. Lumaban at napatay nito. Samantala, tahimik lamang na nakikinig si Wendy. Ang kaso nito ay child abuse. Sinasaktan nito ang anak ng kinakasama. Iniwan niyang nagdidiskusyon tungkol sa paglaya ang mga kaselda niya at pumasok ng banyo. Nagbihis siya roon ng itim at hapit na maong pants at graphic hanging shirt. Sinuklay niya sa mga daliri ang mahabang buhok habang palabas ng selda. Good luck, Aguilar, sabi ng babaeng pulis na gumagwardiya sa kanila. Salamat, ani niyang nakangiti. May 1 oras pa bago magsimula ang programa. Sabik niyang binaybay ang pasilyo at hindi pinansin ang ingay ng ibang mga preso sa loob ng selda na dadaanan niya. Gawain na roon ang bullying na sanay na siya. Tanggap naman niyang nakagawa siya ng masama pero hindi pa huli para magbago at lumaya mula sa kanyang kasalanan. Bit-bit niya ang papel na sagisag ng kanyang kalayaang iyon. Pagliko niya sa eksena papuntang recreation hall ay nahagip ng kanyang tingin ang lalaking may
kargang bata. Kahit nakatalikod sa gawin niya ay mabilis niya itong nakilala. He is Architect Javier Kendrick Sepulveda at ang batang karga nito ay si Aki. Kumaripas siya ng tago sa likod ng dingding, tuptop ang bibig at saklot ang dibdib. Bakit kasama ni Javier ang bata? Nasaan si Rowena? Sumubsob siya sa mga palad at kahit hinahamig ang sarili ay hindi niya maawat ang pag-angat ng panic attack. She had oxygen shortage. Sumakit ang ulo niya na tila may bumabaon ng mga pako. Nalabog ang kanyang kuso-kusuan. Naging bukal ng malamig na pawis ang mga buong katawan niyang nanginginig. Hindi pwedeng makilala ni Javier si Aki. Hindi pwede. Mula nang isinilang niya ang anak dito sa koreksyonal ay sinikap niyang maitago ito sa mundo. Maitago ito mula kay Javier. Kahit lalaki si Aki ay pinagsuot niya ito ng mga damit pambabae. Pinahahaba ang buhok para magmukha itong baby girl at hindi masyadong mapansin ang malaking pagkakagwig nito sa mukha ng ama. Bunga ng kanyang kasalanan si Aki, pero ito lang ang bahagi ng krimen na hindi niya nagsisihan. Niligtas siya ng anak mula sa tuluyang pagkawasak. Ang pagmamahal na matagal niyang hinahanap mula sa ibang tao ay binigay nito sa kanya ng walang kondisyon. Kung mawawala si Aki sa kanya, hindi siya mabubuhay pa. Naistatwa siya nang marinig ang boses ng dalawa habang nag-uusap. Umalingaw-ngaw sa bahaging iyon ng hallway ang palitan ng mga ito. Your mama must be outside looking for you. Should we go and check her? No, Mama Aya live here. She live here? Yes. Right. Where could be her room? That way. Nandilim ang paningin niya nang lumitaw sa harap niya ang dalawa at nagtagpo ang mga mata nila ni Javier Sepulveda, ang ama ng kanyang anak.